Numbers 19. At sinalita ng Panginoon kay Moises at kay Aaron na sinasabi, ito ang palatuntunan ng kautusan na iniutos ng Panginoon, na sinasabi, salitain mo sa mga anak ni Israel, na sila'y magdala sa iyo ng isang mapulang gayang bakang babae, na walang kapintasan, na walang donges, na hindi pa napapatungan ng pamatok. At ibibigay ninyo kay Eleazar na saserdote, at kanyang ilalabas sa kampamento at papatayin ng isa sa kanyang harapan. At si Eleazar na saserdote ay dadampot ng dugo sa pamamagitan ng kanyang daliri, at magwiwisik ng dugo na makapito sa dakong harap ng tabernikulo ng kapisanan. At susunugan ng isa sa paningin niya ang gayang bakang babae, ang balat ni Yaon at ang laman ni Yaon, at ang dugo ni Yaon, sangpo ng dumi ni Yaon, ay susunugan niya. At ang saserdote ay kukuha ng kahoy na sidro, at ng aisopo, at ng kulay grana, at ihahagi sa gitna ng pinagsusunugan sa gayang bakang babae. Sa kalalaban ng saserdote ang kanyang mga suot at kanyang paliliguan ang kanyang laman sa tubig, at pagkatapos ay papasok siya sa kampamento at ang saserdote ay magiging marumi hanggang sa hapon. At yaong sumunog sa baka ay maglalaba ng kanyang mga suot sa tubig at kanyang paliliguan ang kanyang laman sa tubig, at magiging marumi hanggang sa hapon. At pupulutin ng isang taong malinis ang mga abo ng gayang bakang babae at ilalagay sa labas ng kampamento sa isang dakong malinis, at iingatan ukol sa kapisanan ng mga anak ni Israel na pinakatubig para sa karumihan, handog nga dahil sa kasalanan. At yaong pumulot ng mga abo ng gayang bakang babae ay maglalaba ng kanyang mga suot, at magiging marumi hanggang sa hapon, at sa mga anak ni Israel at sa taga-ibang bayan na nakikipamayan sa kanila, ay magiging isang palatuntunan magpakailanman. Ang makahipon ng bangkay ng sinumang tao, ay magiging marumi na 7 araw. Ang gayon ay maglilinis sa pamamagitan ng tubig na yaon sa 3 araw, at sa 7 araw ay magiging malinis, ngunit kung siya'y hindi maglinis sa 3 araw, ay hindi nga siya magiging malinis sa 7 araw. Sinumang humipon ng patay, ng bangkay ng taong patay, at hindi maglilinis, ay ihahawa ang tabernikulo ng Panginoon, at ang taong yaon ay ihihiwalay sa Israel, sapagkat ang tubig para sa karumihan ay hindi iniwisik sa kanya, siya'y magiging marumi, ang kanyang karumihan ay sumasa kaniya pa. Ito ang kautusan pagka ang isang tao ay namamatay sa isang tolda, lahat na pumapasok sa tolda at lahat na nasa tolda ay magiging maruming 7 araw. At bawat sisidlang bukas na walang takip na nakatali roon, ay marumi. At sinumang humipos sa luwal na parang ng alinmang pinatay ng tibak, o ng bangkay, o ng buto ng tao, o ng libingan, ay magiging maruming 7 araw. At sa taong marumi, ay kukuha sila ng mga abo sa sunog niyang handog dahil sa kasalanan, sa mga yaon ay ilalagay ang tubig na buhay sa isang sisidlan. At isang malinis na tao ay kukuha ng aisopo, at itutubog sa tubig at iwiwizag sa tolda at sa lahat ng kasangkapan, at sa mga taong nandoon, at sa humipon ng buto, o ng bangkay, o ng patay, o ng libingan. At iwiwizak ng taong malinis sa marumi sa 3 araw, at sa 7 araw, at lilinisin niya siya sa 7 araw, at siya'y maglalaba ng kanyang mga suot, at maliligo sa tubig at magiging malinis sa hapon. Ngunit ang taong magiging marumi, at hindi maglilinis, ay ihihiwalay ang taong yaon sa gitna ng kapulungan, sapagkat kanyang inihawa ang santuaryo ng Panginoon. Ang tubig para sa karumihan ay hindi nawisik sa kanya, siya'y marumi. At ito'y magiging isang palatuntunan magpakailanman sa kanila, at yaong nagwiwisik ng tubig para sa karumihan, ay maglalaba ng kanyang mga suot, at yaong humipon ng tubig para sa karumihan ay magiging marumi hanggang sa hapon. At anumang hipyuan ng taong marumi ay magiging marumi, at ang taong humipon niyaon ay magiging marumi hanggang sa hapon.